may kakaibang bagyo na sa Mars lang nangyayari. Welcome back sa Arvin Polo TV channel. Kapag tinitingnan mo ang mga larawan ng kalawakan ng Mars, mabilis mong maiisip na ito'y tahimik lang na lugar. Makikita mo dito ang malawak at maalikabok na tanawin na may kalat-kalat na bato at maririnig mo lang din dito ang mahinang pag-ihip ng hangin. Pero kung magtatagal ka sa Mars, dito mo na mapapansin at makikita ang pagtaas ng isang malaking pader ng alikabok at buhangin. Sa una aakalain mo na isa lamang itong ordinaryong bagyo tulad ng sa Earth. Pero lingid sa iyong kaalaman na sobrang laki nito. At tinatakpan ng makapal na alikabok na ito, hindi lang ang isang lugar o kontinente, kundi ang buong planeta. Ito'y nangyayari sa Mars kada 3 Martian years o mga 5.5 Earth years. Ang kapal ng alikabok na ito ay maaaring harangan ang liwanag ng araw sa loob ng mga linggo o buwan. At dahil dito isa itong malaking balakid para sa mga teknolohiya na dinadala natin doon. Kaya naman kung gusto nating tumira sa Red Planet, kailangan nating malampasan ang malaking problemang ito. Pero ang problema nga lang, marami pa tayong hindi alam tungkol sa pinagmulan ng mga ganitong bagyo sa Mars. Kaya naman sa episode na ito, sabay-sabay nating tuklasin ang mga katangian, mekanismo, at epekto ng mga super dust storms sa Mars at kung ano-ano ang kailangang malaman ng mga tao para malagpasan ito. Kaya naman simulan na natin. Sa katunayan noon, hindi naman ganito ang Mars. Kung ngayon isa na itong tuyot at walang buhay na planeta, ay noon po ay kakaiba siya. Dati ay mayroon po itong makapal na atmosphere na may sapat na init para suportahan ang tubig sa ibabaw ng Mars. Pero sa loob ng bilyong-bilyong taon, natuyo ang Mars at unti-unting nawala ang atmosphere nito hanggang sa naging mas mababa pa ito sa 1% ng atmosphere natin dito sa Earth. Ganun pa man, hindi lang dahil naging tuyot na ang Mars kaya nagkakaroon siya ng mga dust storm. Bagamat hindi natin lubos na nauunawaan ang lahat tungkol sa pinagmulan ng mga ito, ay isang bagay lang dito ang malinaw at ito ang temperatura ng Mars. Dahil sa mas manipis na atmosphere, kahit mataas ang CO2 levels dito, ay hindi pa din masyadong nakakaya ng Mars ang pag-handle ng init. Kapag lumalamig ang ibabaw, walang hangin na magsasalo sa init na lumalabas. Kung tatayo ka sa equator ng Mars sa pinakamainit na oras ng araw, mararamdaman mo na ang iyong mga paa ay nasa 23 degrees Celsius habang sa ulo mo 0 degrees Celsius. Ibig sabihin, malaki ang pagbabago ng temperatura sa Mars sa pagitan ng araw at gabi. Ang temperatura doon ngayon ay umaabot sa around 27 degrees Celsius hanggang sa freezing negative 133 degrees Celsius sa gabi. At FYI, ang pagkakaiba ng temperatura ay maaaring magdulot ng hangin na magdadala ng iba't ibang sistema ng panahon sa planeta. At ang panahon po sa Mars ngayon ay hindi na umiikot sa ulan at water cycles, kundi sa mga cycle na ng alikabok. Sa katunayan, mahalaga ang papel ng alikabok sa Mars at kung wala nito, malamang hindi magkakaroon ng mga planet-spanning storms. Pero ang tanong, ano ba ang nagiging epekto ng cycle ng alikabok sa Mars at paano ito nabubuo? Nagsisimula yan sa paghalo ng Martian dust sa hangin. May ilang paraan kung paano ito nangyayari. At ang una nga dito ay ang mga dust devils na libo-libo ng taon nang nararanasan ng Mars, lalo na tuwing Martian spring at summer. Ang mainit na sinag ng araw ay ang nagpapainit sa lupa, kaya ang hangin na malapit dito ay tumataas. At ang malamig na hangin mula sa atmosphere naman ay bumababa para punan ng vacuum. Ang magkaibang hangin na ito ay lumilikha ng umiikot na spirals ng hangin na maaaring umabot ng daan-daang metro ang lapad at 8.5 kilometers ang taas. Iba't iba ang laki nila at habang gumagala sila sa malawak na disyerto ng Mars, sinisipsip nila ang alikabok at saka itinataas sa atmosphere. Kaya ang resulta, nakakalikha ito ng bahagyang madilim na kalangitan sa kanilang dinadaanan. Iniisip ng iba na ang prosesong ito ay dahilan sa tuloy-tuloy na pagkakaroon ng alikabok sa atmosphere ng Mars. Bagamat ito ang pinakakapansin-pansing paraan kung paano napupunta ang alikabok sa atmosphere, ay hindi po ito ang pinakakaraniwan. Mas madalas iniisip ng mga scientifico na ang simpleng epekto ng hangin na dumadaan sa maalikabok na ibabaw ng Mars ay isang proseso na tinatawag na saltation. Mahirap talagang paliparin ang dust o alikabok ng Mars. Ang maliliit na particles ay merong cohesion o pagkakaisa at dahil ito sa electrostatic, sa madaling salita nagkadikit-dikit sila at kailangan nila ng sapat na momentum para makausad o makalipad. Nakakagulat dahil ang mas malalaking particles ay mas madaling ilipad ng hangin dahil mas kaunti lang ang kanilang cohesion. Kaya naman, ang mas malalaking butil ng buhangin dito ay mabilis na iaangat ng hangin at nililipat sila sa malapit na distansya lang. At dahil mabigat sila para sa hangin, bumabagsak sila ulit
At ang puwersa o impact ng pagbagsak niya ay ang nagiging dahilan kaya sila gumagaan. At kapag nasa hangin na, ang mas mababang gravity ng Mars ay ang nagpapadali sa alikabok na manatili sa atmosphere ng Mars ng matagal, mga linggo o kaya buwan. At dahil sama-sama na sila, ay dito na magsisimula ang pagbuo ng mga bagyo. Pero paano? Dahil ito sa manipis na hangin sa paligid nila, ang mga particles ng alikabok na nasa atmosphere na ay mas mabilis kumuha ng init mula sa araw. Kapag pinapainit na ng araw ang alikabok sa atmosphere, kumikilos sila na parang maliliit na radiators. Unti-unti nilang pinapalabas sa paligid nila ang naipon nilang init mula sa araw. Kaya naman dahil dito, mas nagiging mas mainit ang atmosphere. Ang mainit na hangin ay magsisitaasan. At pag mas maraming hangin ang tumataas, ibig sabihin mas maraming saltation, mas maraming alikabok na naiipon sa atmosphere. Kaya naman mas marami ding pagkakataon para mas lalong uminit ang atmosphere. At kapag nagtuloy-tuloy ang prosesong ito ay lalakas ng sobra hanggang sa maging isa na siyang regional dust storm. Pero ang maganda naman ay hindi masyadong delikado ang dust storm sa Mars. Ang bilis ng hangin ay umaabot lang ng 97 km per hour, kalahati lang ng bilis ng hurricane winds sa Earth. Tama ka ng pagkakaunawa, ang lakas ng hangin sa Mars ay hindi kasing lakas ng tulad ng nakikita mo sa ibang science fiction stories kung saan halos liparin na ang mga kagamitan nila sa Mars. Uulitin ko po, hindi sapat ang lakas ng dust storms sa Mars para itumba ang spacecraft o sirain ang satellite dishes. Pero ganun pa man, masama pa din ito para sa mga Martian rover na umaasa sa solar power. Kung may biglang dumaang dust storm na may kasamang slightly sticky, electrostatic dust particles, unti-unting haharangan ng naipong alikabok mula sa mga storm na ito, ang liwanag ng araw na lubos na kailangan ng solar panels ng rover para siya'y gumana. At mas malaki ang problema kapag mas malaki ang sukat ng dust storms. Hindi kasi eksaktong circular ang orbit ng Mars. Kada taon, sa panahon ng spring at summer ng Martian Southern Hemisphere, ang Mars ay mas lumalapit sa araw, kaya naman ang buong planetang Mars ay sobrang init. Kaya naman sa mga panahong ito, nag-uumpisa ng magsama-sama ang mga regional dust storms, kaya nakakabuo na sila ng superstorm na kasinlaki ng isang kontinente. At nagaganap ito ng taon-taon. At ang continent-sized na storms. Hanggang ngayon ay wala pang explanation ang mga scientists. At ang planet-sized storms naman o bagyo na kasing laki ng buong planeta ay nangyayari naman ito kada 3 Martian years. At hindi pa rin kayang bigyan ng paliwanag ng mga sayantipiko ang kaganapan na ito. Karamihan ng dust storm sa Mars ay tumatagal lang ng ilang araw. Pero ang matitinding bagyo ay pwedeng tumagal ng ilang linggo. Malaki ang impact ng mga storm na ito sa kahit anong human technology sa paligid ng planeta. Sinusukat ng mga scientists ang availability ng sunlight sa Mars gamit ang aerosol optical depth o AOD. Ginagamit din nila ito para i-check kung gaano karaming liwanag ang naabsorb o na-reflect ng pollutants sa hangin. Karaniwan, nasa around 0.5 ang AOD sa Mars. Para mas lubos mong maunawaan, kailangan ng less than 2 na AOD bago makapag-charge ang mga rovers sa kanilang onboard batteries. Halimbawa, ang makapal na usok na sanhi ng wildfire sa Earth na nagpapadilim ng araw ay may AOD na 7. Ang mga planet-sized dust storms ay umaabot ng AOD na 9 hanggang 11. At halos harang na nito ang liwanag. Noong 2018, isang malakas na bagyo ang pumatay sa Opportunity rover dahil nalibing ang solar panels nito sa alikabok ay napilitan itong pumasok sa hibernation mode. Walang power na dumadaloy sa onboard heaters nito, kaya may nasirang critical sa rover at hindi na ito nagising pa. Problema din ito para sa ibang rovers, kahit yung may onboard nuclear batteries tulad ng Curiosity. Kapag naharangan na sila ng makakapal na ulap, ay harang na din ang communication nila galing sa ibabaw ng Mars. At hindi lang yan. Kahit ang mga satellite ay naaapektuhan din ng mga storm na ito, ang napakalaking dami ng warming dust sa hangin ay ang nagpapalawak ng buong atmosphere na umaabot sa daanan ng mga satellite. At kapag hindi sila nagsunog ng mahalagang fuel para sa course corrections, ay babagsak ito sa Martian sky dahil hihilahin na ito ng atmosphere. Ngayon kung ikaw na tao na umaasang tumira sa Mars, ay kailangan mo munang makahanap ng paraan para malampasan ang mga problemang ito. Hindi kayang tumagal sa mga bagyo ng Mars ang mga solar-powered na bahay. At kapag wala ding mga satellite, ay magiging isolated ang mga tao doon kung sakali. Kailangan ng mga tao ng satellite dahil kung sakaling magkaroon ng kakulangan habang may bagyo, ay makakahingi sila ng tulong. Pero kahit anong gawin natin ay walang perpektong rovers. At kahit gaano sila katibay ay masisira pa din sila dahil sa paiba-ibang panahon sa Mars. Sa ngayong 2023, may 3 rovers na active sa Mars.
ang Curiosity at Perseverance ng NASA at ang Zhurong ng China. Sa tatlong ito, ang Zhurong lang ang gumagamit ng solar panels bilang power source. Kailangan itong mag-ingat. Ang huling superstorm ay noong 2018 pa dahil nangyayari ang mga ito on average kada 5.5 Earth years sa makatuwid malapit na ang susunod. Mag-uumpisa na naman ang konting hangin, magsisimulang kumilos ang alikabok at magsisimula na po ulit ang panibagong cycle.